Office na sapat ang supply at nananatili sa parehong presyo ang bangus sa merkado. Malaki yung oportunidad na pag nakawala or namatay, may lugi na mararamdaman ng ating mga operators. Rhea, dahil inaasahan nga na posibleng tatagal ang red tide dito sa lungsod hanggang sa Biyernes, ay nangangamba yung mga fish pond operator natin na pag naghalo daw ang tubig ulan at tubig alat, posibleng masugatan ang mga bangus at posible rin ang pagkakaroon ng fish kill. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City, Pangasinan. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Pehalagaw ng GMA Dagupan. Wala na pong pasok ang mga estudyante sa preschool at elementary school sa mga pampublikong paaralan sa Pasay City ngayong araw. Ayon po yan mismo kay Pasay City Administrator Albert Paredes. Inulot po namin, wala pong pasok sa preschool at elementary para lang po sa pampublikong paaralan sa Pasay City. Samantala sa Navotas, nasa linya si City Administrator Perfecto Cruz Jr. Good morning po, Administrator Cruz. Magandang umaga sa iyo, Igan. Opo. Kamusta lang namin sitwasyon niya sa Caloocan kung may mga binaha pa rin dyan lugar? Dito naman, normal na ngayon dito, maliban na lang mga kagabi na medyo malakas ang pag-ulan. Pero Opo. sa ngayon, normal na ho tayo ngayon. Yung mga lugar na binaha ho, wala na ho yung tubig. Wala na ho, wala na ho. So ngayon normal at may pasok po yung ating mga bata, no? Diyan sa Caloocan. Meron na akong pasok dito sa Navotas. Navotas, okay. Oo. Meron na ho, kaya mga estudyante yung ngayon balik eskwela na ho. Balik eskwela na. Okay, sa declogging ng MMDA, talaga nakuha ho, mga plastic, mga basura. Diyan ho ba sa Navotas, kamusta yung paghahanda ng lokal na pamahalaan sa baha ninyo? Ano ba mga nakukuha din sa mga drainage system ninyo, Administrator? Pagkaya din ng mga nakukuha sa ibang lugar, mga plastic din ho, pero kadalasan din ho yung mga lupa ho ang nakukuha dito sa Lupa? mga drainage. Yung mga ganun ho. Bakit? Bakit lupa? Ibig sabihin, yung mga, siyempre, yung mga pasok sa kanal natin, yung mga, okay. yung mga kumangin, mga ganyan ho, yung mga dumi sa kalsada ho natin. Okay. Maraming salamat po at good morning. Okay, magandang umaga sa iyo, Igan. Okay. May pasok po sa Navotas. Yan po si Navotas City Administrator Perfecto Cruz Jr. Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa May Viluna sa Quezon City isang araw matapos ang matinding baha roon kahapon. May live report si Oscar Oida. Oscar. Rhea, pasado alas 7 kagabi nang humupa ang baha dito sa May Viluna. Pero pagsapit ng alas 11 ng gabi biglang bumuhos ang malakas na ulan at ang naging resulta, baha na naman. Gaya ng inabutan namin kagabi ng magsipag daan dito, yung mga sakyan, ilan nga pumilit pang dumaan pero nang mapansin nilang medyo mataas yung baha, ay iniatras nila ang sakyan at bumabalik na lamang sa kanilang pinanggalingan. Pero may mga mangilan-ngilan pa rin na sa kabila ng pagtaas ng tubig baha, Rhea, ay nangahas pa rin tumawid. Tulad na lamang nakikita niyo itong coaching ito sa inyong mga monitor. Maswerte pa ito, Rhea, itong particular na coaching ito dahil nakatawid pa siya nung mataas na baha. Pero yung isang coaching nakita nyo ay tumirik na. So kagabi, Rhea, aabot sa dalawang sakyan yung tumirik sa kabila ng pagposte dyan ng mga tauhan ng MMDA na nagtataboy ng mga motorista na nagpupumilit na dumaan. Ayon sa kanila, hindi raw nila napansin yung mga tauhan ng MMDA dahil nga madilim sa lugar at yung iba nagmamadali kaya medyo huli na nang mapansin nilang meron pala mga tauhan o kawani ng MMDA doon na nagtataboy ng mga sakyan. Ilan pa sa mga naroon kagabi, Rhea, ay yung mga kagawa din ng DPWH. Tulong-tulong sila ng MMDA sa pag-imbestiga sa kung bakit nga gano'n na lamang katindi yung pagbaha dito sa bahaging ito ng Viluna. Ang nakikita nila so far ay yung mga grabing kalat, mga basura, may mga nakuha rin mga tipak-tipak na bato. At ang kinalabas na ng kanilang obserbasyon, Rhea, napansin nila na pag bumuhos ang malakas na ulan dito sa lugar, natitiyak daw na agad-agad, segundo lamang, tataas na kagad yung tubig baha dito sa particular na lugar na ito sa May Viluna.
At yan ang pinoproblema nila at pilit nilang sinulusyonan sa buong magdamag. Sa mga sandali ito ay meron pa rin namumuong tubig sa bahaging yan ng Viluna, bagamat hindi na kasing taas nung nakita natin kagabi. Ang taas na lamang ngayon ay may tuturing na gutter deep o nasa gitna ng gulong ng isang pampasaherong jeep. Sa mga sandali ito, wala pa naman nasa stranded at bagamat may tubig ba nga, ay nadadaanan pa naman ng mga motorista. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida. 3 bahay sa La Trinidad, Benguet ang natabunan ng gumuhong lupa sa kasagsagan ng ulan. Binaha naman ang ilang lugar sa Quezon at Camarines Sur. Narito ang report. Kuhang-kuha sa video ito ng GMA News ang pagguho ng bahagi ng bundok na ito sa La Trinidad, Benguet. Lumambot ang lupa sa bundok dahil sa walang patid na pag-ulan. Bago nito, nagkaroon ng isa pang pagguho. 3 bahay sa lugar ang natabunan ng lupa. Paglingon ko, bumagsak yung mga maliliit na bato. Pagkatapos doon, bumagsak yung malaking bato. Tapos may nagsisigawan, lumabas kami, lumalabas na yung mga tao. Magsitakbuhan sila. Galing sa loob. Isang 75 anyos sa babae ang nabalian ng buto sa tuhod matapos madaganan ng gamit sa kanyang bahay. Ngunit agad din namang nailigtas at naisugod sa ospital. Magdamag ding bumuhos ang ulan sa bayan ng Tagkawayan sa Quezon na sinabayan pa ng high tide. Kanselado ang klase sa Tagkawayan Elementary School matapos pasukin ng tubig baha ang kanilang silid-aralan. Ilang kalsada rin ang nalubog sa baha. Sa bayan naman ng Del Gallego sa Camarines Sur, ilang barangay ang hindi na mapuntahan kasunod ng pag-apaw ng ilog ng Mansalaya. Kinansela rin ang mga klase roon. Mahigpit din binabantayan ang level ng tubig sa Busigan River na siyang pinakamalaking ilog sa Camarines Norte, sakaling umapaw rin ito. Ilang bahagi ng Maharlika Highway patungong Camarines Norte ang binaha, ngunit nadaraanan pa naman ng mga sasakyan. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Alamin na po natin ang sitwasyon na magigilagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Good morning, Mantani! Good morning, Igan. Mga kapuso, patuloy po magiging maulan pa rin ang panahon sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan ay dulot ng isang low pressure area na natagpuan po sa layong 60 kilometro dyan sa may hilagang kanluran ng Iba, Zambales. At ito ang dahilan ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar sa Kamaynilaan, katulad po ng nangyari dyan sa may Viluna, sa may Quezon City na kung saan ilang sasakyan ang inabutan ng pagbaha. Ang pag-ulan ay nagdulot din ng paglambot ng lupa na naging dahilan naman po ng pagguho ng adobe dyan sa may barangay General T. De Leon sa Valenzuela at yung pong pagguho ng lupa o landslide naman dyan sa sitio Tagisan 2, barangay Mayamot sa may Antipolo, Rizal. Pinag-iigting po ng low pressure area ang hanging habagat at makikita nga natin dito sa mapang ito yung kulay dilaw at kulay pula. Ito po yung mga malalakas na pag-ulan, yung kulay pula at mangyayari yan dito sa may kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Pero yung pong low pressure area ang ating binabantayan, ito ay patuloy na kumikilos papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa Metro Manila, malaki ang tsansang umulan mula ngayong umaga at inaasahan po magtutuloy-tuloy yan hanggang tanghali at hanggang dyan sa gabi. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa iba pang panig ng ating kapuluan. So dito po sa Luzon, mula dyan sa Northern hanggang dyan sa Central Luzon, ay tuloy-tuloy ang mga kalat-kalat na dagliang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Pero Igan, magiging mas malawakan yung pag-ulan dyan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Kaya tuloy-tuloy po yung pag-iingat ng ating mga kapuso sa posibleng pagkakaroon ng flash flood at landslide. Diyan naman sa Kabisayaan, magkakaroon ng kalat-kalat na dagliang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Ganon din po sa Mindanao na kung saan meron ding posibilidad ng mga pag-ulan, yun nga lamang ito ay magiging pulo-pulong pagkulog at pagkidlat. Ano man ang panahon,
magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. 5 aso na tinangkang katayin at gawing asusena. Nasagip po sa Pangasinan. At Katie Holmes, maliit lang daw ang makukuha sa ari-arian ni Tom Cruise dahil sa prenuptial agreement. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Bernard, kailangan niyang maoperahan ngayong gabi. Sagipin mo naman ang ano ko. Sasagutin ko lahat ng gastusin dito sa ospital. Pero sa isang kondisyon, papakasal tayo. Kakalimutan mo may anak. Para mailigtas ang kanyang anak, pipiliin niyang iwan ito. Walang araw na hindi ko naiisip ang nanay ko, pati ang kapatid ko. Nasa tiyan pa lang kasi siya ni nanay nang magkaiwalay kami. Ito na ba?